Nasa linya na po natin, Senador Raffy Tulfo, mga kapuso. Marami tayong usaping idudulog po sa kanya, yung issue tungkol sa PCSO, di ba? Last week pa natin siya hinahunting tungkol dito dahil lumabas po may mga glitch po no? Yung draw glitch ang PCSO. Si Senador Raffy nasa ating linya na. Senador, magandang umaga, si Joel Siweng. Kamusta po kayo? Magandang umaga po, Senator. Magandang umaga po, Sir Weng, Ma'am Weng at Sir Joel. Magandang umaga sa inyong lahat. Senador, salamat sa pagtanggap sa aming invitasyon. Dito sa First Saksi. time. Sana hindi po ito ang huli. Opo. Mabanggit lang po natin, no, kasi siguro mamaya pag-uusapan natin yung NFA. Pero anong pinakabagong development doon sa investigasyon po ninyo sa PCSO? Yung draw glitch nung isang linggo. At, may mga panawagan po si Senator Amy Marcos, ang sabi niya, baka pwedeng hinto muna operasyon. No? Ayusin muna lahat Ayusin ng muna problema. natin yung problemang yan. Ano ba ang pinakabagong development po dyan sa isyong yan, Senador? Yeah, that's a very good question. Kasi nga po, kung matatandaan nyo nung last hearing namin, inassign ko po sa DICT, Department of Information and Communication Technology, na para busisiin, tingnan yung root access, source code, at lahat pang computer system ng PCSO para malaman natin kung meron na nangyaring kababalaghan. And ang sinabi po sa akin ng DICT noon, to give them 6 months. Sabi ko, napakahaba naman ng 6 months. Give me 3 months. Pero hanggang ngayon, magti-3 months na, wala pa rin siya inisyo mula sa DICT. At nirequest ko rin po sa BIR para bigyan kami ng listahan ng mga panalo na nagbayad ng tax, ibabangga namin yan sa listahan ng PCSO. Kaso, mabagal din po yung BIR. Puro mabagal. Kaya nga this Monday, coming Monday, ako po ay magpapaimbestiga muli, magkakaroon ulit ng hearing at mapapagalitan itong DICT at sigurado mapapagalitan din ang BIR. Medyo lumalaki po ang trust issue, Senator, dito sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Kayo po ba ay nagsasubscribe o sumusuporta doon sa panawagan na ihinto muna ang mga draw hanggat hindi po nalilinis at nagkakaroon ng malinaw ng paliwanag sa kung ano po talaga ang nangyari? Agree po ako dyan kasi lately talagang tumataas yung trust issue sa PCSO, especially karoon ng glitch. And then meron din po ako nababalitaan na every draw may tumatama na, especially nitong dumating na itong tinatawag na iloto. Diba, usually, inaabot na mga 3, 4, 5 draws sa bawat game bago tamaan. Ngayon daw, tuwing draw, may tumatama. Medyo nakakaduda yan. Bakit palagi may tumatama? Kasi nga po, may problema dyan sa root access. Yan nga po yung tinalakay ko nung last time, na dapat yung root access, hindi lamang ang GM ang merong hawak niyan at yung kanyang bata-bata, yung kanyang kanang kamay. Sabi ko dapat yung chairman at saka yung GM, pareho silang may hawak sa root access. Siguro, this is already an open secret na itong si GM at saka itong si chairman ay hindi sila masyadong friendship. Kaya mas maganda kung hindi masyado silang friendship, pareho silang may hawak ng root access ng sa gayon, pwede silang magbabantayan. So far, nabalitaan ko na hindi pa rin daw sinishare yung root access ng GM dito kay chairman. So isa pong malaking issue yan na pagdating na Monday, yan ay po ibubusisiin ko. Paliwanag nga po natin sa taong bayan, ano po ba yung root access, Senator, na tinatawag? Okay, very good. Yung root access, ito po yung pinaka-highest level of access that the computer can give to a user. Kumbaga, sa root access, kung meron ka niyan, pwede mong palitan, edit, at kung ano pa, ang laman ng isang computer. Alright. So, kailangan talaga So, sino may hawak lang nito? official ang may hawak nito. Sino may hawak lang nito, Senador? May hawak lang po nito ay yung GM, si General Manager, at yung kanyang aliporesa, yung kanyang kanang kamay. Okay. Na, well, just imagine, yung may hawak nito parehong mag-amo. So, siyempre, si amo, pwede yan tuturuan yung kanyang tao, pwede yan pagsabihin, tumahimik ka dyan, shut up. Well, dapat ang may hawak niyan, chairman at saka GM. And pwede Kaya pong, hindi pwede magsabuatan. at dahil ikaw may hawak ng root access, are you saying, Senator, na pwede ikaw ay may poder din kung gugustuhin mo lang na i-manipulate ang result o hindi? Natumbok niyo po, Ma'am Weng. Exactly. Kung ikaw may hawak ng root access. Sinabi ko rin sa PCSO nung magkaroon kami ng hearing noon, yung sa IT nila, yung line of questioning ko, pinakala, sabi ko, kung ikaw ay may root access, then ibig sabihin, you can edit, you can manipulate what's in the computer. And she said, yes, sir. Okay, so ano po ang well, alam ko, Weng, executive session to pero
Meron bang mga detalye na pwede kayo ibahagi sa amin, Senador, doon sa mga napag-usapan sa executive session? Pero maintindihan namin kung Hindi kasi privileged hindi nyo communication yan. Ano po po? ibabanggitin. Pero may mga detalye ba na pwede ibamahagi sa taong bayan? Natatawa nga po ako. Di ba dapat tama po kayo pag executive session, hindi ko po pwede i-divulge kung pag-usapan doon. Opo. Kaso pagdating po sa executive session, wala po na divulge na kahit na period na information ang PCSO. Kasi nga po, hinihingi ko sana yung listahan ng mga nanalo dahil if you remember, may lumabas doon, dyan nag-umpisa ang gulo, yung picture ng nanalo na edited lahat mula ulo hanggang paa. Opo. So sabi ngayon ng PCSO, for us to give you a list of those winners, then we need a court order. So ang ginawa ko po, nag-issue ako nag-subpoena. At nirespeto naman po, binigyan ako ng mga winners, list of winners. Kaya lang, ang dami. At ang hinahanap ko lang sana yung malalaking winners. Pero dito po sa binigay sa akin ng list of winners, naku po, ang daming kababalagaan na, well, I can say siguro, maraming nakakataas kilay na pagdating po sa Wednesday, akin pong kukwestiyonin. Okay. So, sa Miyerkules, yung Monday po, sa Monday. I'm sorry. Sa Monday. Pero, naibangga nyo na ba yan? Yung mga pangalan ng mga winners to sinasabi ho natin, ano yun, Weng, yung BIR? Yes. BIR list of winners. O wala pa rin kayo natatanggap na impormasyon mula sa BIR dito sa request na ito? Ito nga, Sir Joel at Ma'am Weng, yung PCSO nagbigay ho sa akin ng listahan na siguro 1,000 pages yun, baka 2,000, sobrang kapal. Ang BIR po ay wala pa. Ito nga po yung nasabi ko, medyo nakakataas ng kilay. Meron doon na isang tao nanalo ng 20 times in 1 month. Meron doon nanalo ng 20 times? Ha? Yeah, meron doon Napakaswerte naman, no, Senator? 10 times in 1 month. So, yun po, well, maybe siguro baka magkapangalan, pero still, pareho-pareho yung premyo ang pinanalunan. Pare-pareho. Kunyari, 6 digit, nananalo siya ng 4 digit, nananalo siya ng 2 digit, paulit-ulit in 1 month. Ba, teka. Oo nga, mukhang Diba? very interesting po yan, Medyo, Senador. No? oo. So, lalo po itong nag-raise ng questions, lalong dumami ang tanong ninyo, Senator, sa halip na magbigay ng kasagutan sa mga dati nyo ng tanong. Lalong dumami po, lalong tumambak ang mga questions. Ito nga, yung sabi nga po ng mga netizens na nakakausap ko, bakit tuwing draw, may nananalo na ngayon? Walang mintis. Samantalang nung panahon, nung wala pa tong iloto, ang tagal bago panalunan, inaabot ng 1 buwan, 2 buwan. Kaya ang ginagawa nila, kinakargahan pa nga nila ng premyo para mas lalong lumaki at yun, itinanong ko na rin yun. Siguro, na ano nyo na rin po ito, na monitor nung hearing namin, na bakit ka magkakarga ng 100 million yung pagtataya. Mind you, tuwing dinadagdagan nila ng 100 million ng bawat game, agad-agad may nananalo. O, di ba nakakapagtaka po yun? Actually, Hindi kaya, Senator, halimbawa, dahil nagkaroon na ng iloto, hindi ba mas dumami lang yung tumataya kaya lumalaki yung chance na may manalo? So, bago pala niyan, sorry, 500 million po ang dinadagdag nila sa mga nakarang game ng December. Hindi 100. Ano sabi niyo po? Bakit? Hindi po kaya every time na may draw ay may nananalo dahil mas dumami po yung tumataya dahil sa iloto, ganun po ba yun? Tama po yung logic niyo dyan. On the other hand, hindi pa naman po lahat ay nakakataya. In fact, meron pa silang ginagawang screening as of now. Hindi pala talaga totally completed yung targeted nila na number of people na who should be making that taya. Kasi nga po, doon sa pag-screen, mabagal po sila at hindi naman pwede lahat-lahat na papayagang tumaya. Ang nakakapagtaka lang, simula nagkaroon ng iloto, marami nanalo, mas madaling tumama. Hindi naman po ganun. Bakit nung panahon, pila-pila, libo-libo, may kita natin all over the country, ang haba ng pila sa mga lotto outlets, at ang hirap tamaan. Ngayon, nung nagkaroon ng iloto, madaling tumama. Kaya isa po yan sa imbestigahan ko sa Monday, at dito, tatamaan po sa akin ng DICT. Mapapagalitan natin yung DICT, bakit ang bagal nila. Habang bumabagal sila, lalong tumataas yung duda ng taong bayan na bakit kayo mabagal? Baka naman meron kayong tinatago. Kasi kung wala kayong tinatago, dapat mabilis ang investigasyon. Hindi naman kaya Senador, kasi sinasabi nga, di ba, game of chance,
mataas yung chance mong tamaan ka ng kidlat, Weng, kaysa Totoo yan. tumama ka sa loto. No? Totoo. Baka naman syempre nagdadasal ako. Panginoon, wag niyo po akong tamaan ng kidlat. Pero patamaan niyo po ako sa Patamaan niyo loto. po ako sa loto. Baka naman ganun ang dahilan, Senador. No? Dinadaan po sa dasal. Biro lang, biro. Pero sige, abangan namin yung mga development. In the meantime, siguro puntahan natin yung issue tungkol po sa rice scam. No? Oo, baka segue lang kami, Senator. May privilege speech kay kahapon. May mga binanggit kayo mga pangalan, Senador. No? Yung mga NFA rice sales official, Alwin Uy, Charles Alingod, Max Torda, isang Navarro. Kasama ba ito doon sa mga sinuspindi ng ombudsman? I don't believe so. Yan po ay isa sa mga nagmamanipula ayon po doon sa aking source, A1 source sa loob po ng NFA. Yun nga po ang masakit eh. Dapat yung NFA, hindi naman sila dapat nagbebenta. Dapat kung mayroong magbebenta sila, dapat mag-ano sila yung tinatawag na bid. Wala nang bidding. Diba? Dapat buffer lang sila sa taga-bantay ng buffer. Ang nangyari, ibinibenta sa mga traders at papalabasin na bad stock na, pero wag ka. Kaya bad stock para mas mataas ang price pag benta sa traders. And then yung traders binibenta mas mahal pa sa mga consumers. Dapat yan, ang NFA, binibenta nila yan sa LGU. Nandiyan yung kadiwa. Pwede nila ibenta dyan para makikinabang talaga masa. Diba, sa murang halaga. Nandiyan yung pwede na ibenta sa DSWD, pwede na ibenta sa BJMP. Kasi pag binenta din yan sa LGU, yung LGU, ipapasa naman yan sa mga tanon, sa mga senior citizen, PWD, etc. Hindi. Mas inuuna nilang ibenta sa mga traders kasi doon sila kumikita ng limpak-limpak na salapi. So tingin niyo po ba, Senator, meron silang para bang pool of traders? Selected few na mga traders na talagang binibigyan nila ng supply kapag may ganitong kailangan i-dispose na supply ng bigas sa NFA? Yes, Ma'am Weng. Meron silang mga traders na kasabat nila na parang suki nila. Yan, suki, oo. tama po. Tama yung right word na ginamit niyo po. Itong mga taga-NFA, may sindikato dyan sa loob, tapos ngayon itong sindikato, may kakontak sila ng mga suking-suki nila ng mga traders. Nagkataon lang na nabuking sila. Okay. Tingin nyo ba kasi may mga panawagan po, dagdagan daw ang poder ng NFA para daw makapagbenta ba ng bigas sa murang halaga doon sa mga consumers? Kasi kahapon, Weng, bumili ako ng bigas. 62 pesos ang pinakamaayos. Yes. No? Sabi ko, wala na bang mababa dito? Meron sir, meron 58 pero nahihiya akong ibenta sa inyo, sir. Bakit? May mga dinaanan na po ng ipis. Naku po. Yung wag na po yun, sabi niya. 62 pesos. 62 pesos, 62? Diyos Naku ko po, po. Panginoon ko, wala. Ang isang kalahating kaban, 25 kilos, 1,500. Nung araw, yung 50 kilos, pagka nag-1-2 na yun, galit Mahal ka na. na yun, Galit ka oo. na. Ay, ngayon, Mahal na. 2,000 Diyos ko, mahigit. Panginoon Ay, my ko, goodness. Senador, ano ba yan? Kung yung panawagan na dagdagan po ng poder ang NFA para daw makapagbenta ho ng murang bigas. Kayo ba isang ayon po doon? Hindi po, dapat imbestigahan muna bago sila largahan ng kanilang operasyon. Kasi nga po, yung sabi nyo kanina, Sir Joel, yung bumili kayo ng bigas, saan kayo bumili? Sa palengke. Opo, sa palengke po. Rice dealer po mismo. Siguro mas mura sa kanya kasi Dapat, dealer siya. dealer, oo. Diba? Bagsakan yan, oo. Yung mahal po pinagkas palengke, tinan nyo ho ba kung saan galing yun, kung saan source? Baka naman binenta sa trader, tapos yung trader ibinenta sa kanya, sa palengke. Kaya nga Kaya po, mataas. baka nga po NFA po yun eh. Exactly, totoo Diba? po yan. Oo. Yun nga sinasabi kanina, sana itong NFA, kung gusto magbenta ng bigas, magbenta sila sa Kadiwa. Di ba pag sa Kadiwa, mura, discounted talaga. Doon po sa DSWD, hindi po sa rice traders. Kasi itong rice traders na pinapalabas na mga rice miller, ang ilan sa kanila, binibenta din po yan sa mga palengke. Kaya nga po nagmahal. Bibenta ng 25 pesos sa rice trader. Ang rice trader naman, bibenta sa dobling halaga. Kaya nga nung pagdating po sa inyo, sabi nyo, 62 pesos, tubong lugaw na yun. Okay. Kung kayo tatanungin, Senator, buwag o revamp NFA? Marami po nagsasabing buwag. Para sa akin, siguro, hindi muna, siguro total revamp kasi napapakinabangan naman talaga kung tutusin yan, matagal na yan. Kaya lang time and time again, palagi nagkakaroon ng anomalya. Pero pag bibigyan natin one more time, kapag hindi pa rin po na si ayos, then buwagin na. Tsaka Para siguro, kailangan din pong linawin, Senator, sa batas kung kayo magkakaroon ng amyenda sa rice tarification law, kung papaano yung disposition ng mga old stocks ng NFA. Kasi they can dispose pero hindi yata malinaw sa batas kung papaano yung process nito eh. Kaya nga po, Ma'am Weng, Opo. dapat meron talagang malinaw na polisiya
kung hanggang saan ba sila at kung ano ba talaga yung kanilang mandato lang, kung anong pwede lang gawin at hindi pwedeng gawin. Dapat i-clear yan. Kaya sa mga susunod na hearing na pinasa po yung aking resolution, then ako po ay maraming mga itatanong. At isa pa, sabi nga nung Biyoko na wala raw pong nangyaring anomalya. Sinabi niya nung siya po ay pinatawag sa Congress. Kaya sabi ko sa kanya, hamon ko sa kanya, sabi niya with a straight face, that's what he said. Sabi niya sa harap ko yan pagdating ng Senate hearing at mapapaya siya. Okay. Alright. Senator, salamat sa oras mo. Mag-ingat ka. Thank you. Sir, And thank good morning you. to you, ha? Good luck Thank you po, Sir Joel. Thank you Salamat. po, Ma'am Wen. Thank you, sir. Senador Rafi Tulfo, mga kapuso, oras